Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan, 33 minuto na po makalipas ang alas 4 ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po, si Annie Rantoy. Ngayon po ay araw ng Huwebes, ika-28 sa buwan ng Mayo, taong 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radio Libertad 1350, ang UNTV Radio. Ako naman po si Bernard Dadis. Good morning, amigo Sherwin, Bernard. Magandang umaga sa inyo. Isang maulang umaga sa inyong lahat. Morning, Bernard. Bumuhos yung ulan dito sa Caloocan kanina. Naku po, napakalakas daw. Mamaya makipagkwentuhan tayo doon sa mga nakakalam sa pagbuhos ng ulan na yan. Ready na tayo? Hataw na. Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Headlines. National News. Ilang mahalagang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Japan ang nilagdaan sa 4 na araw na state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. doon. Kabilang sa mga nilagdaang Memorandum of Understanding ng Pilipinas at Japan ay may kinalaman sa digital, finance, connectivity, smart city technology, AI at data systems, gayon din ang digital services. Nakipagpulong si PBBM sa iba't ibang Japanese companies kung saan inaasahan ang investment sa Pilipinas na magdadala ng mas maraming trabaho, mas magandang connectivity at matatag na infrastructure. Gayon din ang pagkakaroon ng mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino. Sa loob ng ilang dekada, naging bahagi na ng paglago ng Pilipinas ang maraming Japanese companies. Samantala, dumalo naman si PBBM at First Lady Liza Araneta Marcos sa state banquet na inihanda nila Japanese Emperor Naruhito at Empress Masako na idinaos naman sa Imperial Palace. Dito muling pinagtibay ang magandang relasyon ng Japan at Pilipino sa loob ng mahabang panahon. Kinilala ng Pilipinas ang mahalagang papel ng Japan bilang isa sa mga most valued partner, lalo na sa larangan ng development, security, infrastructure, agriculture, connectivity at resilience. Hataw Balita ngayon. Nagkasundo ang mga kinatawan ng pamahalaan ng Pilipinas at Japanese maritime stakeholders hinggil sa pagpapalakas ng ugnayan para sa proteksyon at karapatan ng Filipino seafarers. Kasama sa mga natalakay sa pulong ang mga hamon sa bago-bagong shipping lanes, gayon din ng digitalization at pagpapalawak ng psychosocial support para sa mga Pilipinong tripulante. Napag-usapan rin sa meeting ang pagtatatag ng isang dedicated Japan desk para sa mas maayos na komunikasyon at mabilis na labor coordination sa Japanese principals. Dito ay binigyang din rin ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak ang human responsibility kaysa logistics sa gitna ng tumitinding banta ng geopolitical tensions at iginit na ang kaligtasan ng mga manggagawa ang dapat na unang prioridad sa lahat. Sa pagtatapos ng conference, nagkaroon ng kasunduan hinggil sa pagtatatag ng Japan-focused working group at pagsasagawa ng quarterly sessions para sa policy consultations. Hataw Balita ngayon. Ayan, maganda rin to, Bernard Ani, itong pagpapalakas sa proteksyon at ugnayan ng Pilipinas at Japanese maritime stakeholders para sa karapatan ng ating mga Filipino seafarers. So bukod doon sa kadalasan pag may state visit ang ating Pangulo sa iba't ibang bansa, yung negosyo, trabaho, ito, yung naman, karapatan ng Filipino seafarers natin. Maganda rin yun. Saka yung mas interesado ko dun sa sinasabing AI technology, smart city, yung digital finance. Kasi alam naman natin, pag sinabing bansang Japan, maunlad ang technology niya, yung teknolohiya nila. So kung makakabahagi tayo ng kanilang kaalaman para mas ma-improve pa ang serbisyo sa ating mga kababayan ng ating gobyerno, why not, di ba? Oo, bagamat ang
Pilipinas, talagang dito sa atin, marami naman tayong mga Japanese company na nakikita rito at very supportive sila sa ating mga manggagawang Pilipino. Yun nga lang, mas maganda kung mas mapapalakas pa at mas marami pang magiging sakop doon sa maaaring maibigay o maitulong ng bansang Japan dito sa ating bansa. Tama yan. Lalo na pagdating sa yung sa mga sasakyan lang kilala ang Japanese technology. At sa hari nawa, ay magkaroon po ng magandang bunga itong pagdalaw ng ating Pangulo dyan sa bansang Japan. Samantala, nagbigay na ng direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga miyembro ng kanyang gabinete ukol sa mga hakbang na dapat gawin laban sa banta ng Super El Nino. Noong Lunes, pinulong na ng Pangulo ang mga kinaukulang ahensya ng gobyerno na pangunahing tumutugon sa epekto nito. Ang Pangulo, pinag-aaralan na rin natin yung response ng ating pamahalaan pagdating sa El Nino, dahil you might have a severe El Nino. So we looked at the past, what did government do, what worked, and nagpaplano na tayo dyan para maibsan yung epekto ng El Nino sa ating lahat. Ilang grupo ng mga magsasaka ang dumadaing sa tila kawalaan ng aksyon ng pamahalaan sa magiging epekto ng El Nino sa kanilang mga kabuhayan. Gayit ng mga ito, dapat nang idetalye ng pamahalaan ang mga kinakailangang paghahanda sa sektor ng agrikultura. Halimbawa, sa agrikultura, isa sa sektor na pinaka-affected itong parating na El Nino ay ang ating di ba? Agriculture, fishery sectors. Pero until now, hindi maliwanag sa aming sektor ano talaga ang dapat gawin nila. At kailangan nila ang ang direksyon o information, guidance mula po sa ating pamahalaan, both at the national as well as the local government levels. Hataw Balita ngayon. Ayan, tama po yan. Yung panawagan ng grupo ng mga magsasaka, kailangan ng depenidong kumbaga marinig na aksyon ng gobyerno para sa ating mga kababayan pagdating dito sa pagtugon ng sinasabing Super El Nino. Dahil sinasabi nga ng Pag-asa, itong Super El Nino, yung malakas na epekto nitong El Nino ay mararamdaman natin sa ating bansa hanggang sa susunod na taon. At ito, kumbaga, kung merong sobrang init ang katumbas nito, pagka panahon ng tagulan, malalakas din ang mga pagulan. At pag-uusap na pagulan, pangunahin pong naapektuhan isa dyan yung sektor ng agrikultura na siyang nagsusupply ng pagkain sa atin. Kaya yun yung kanilang hinihiling. Sherwin, ngayon pa lang ay dapat tukuyin na ng gobyerno ano po ba ang mga partikular na ayuda o tulong o plano ng gobyerno para sa pagtugon dito sa epekto ng El Nino. Meron bang partikular na hinihingi yung ating mga magsasaka dyan? Well, ang isa sa hinihingi nila dyan, kagaya nung binanggit ni Ginoong Montemayor, kung sobrang tag-init, dapat matulungan sila dun sa mga binhi na variety na kayang tumagal ng konting tubig lang o pang mainit na panahon. Meron na kasi yan Meron ng mga variety ng mga palay. Kailangan, sabi nga nila, is paano makararating naman sa kanilang yung binhi sa mga magsasaka kasi hindi mo na agad-agad yun available. Meron sinasabi dyan ng IRI, yung International Rice Research Institute dyan sa Las Bañas, Laguna. Available naman daw yan Available, pero ang tanong nga, paano makakarating sa kanila? Ang lawak ng ating mga magsasaka. Paano makakarating sa kanila? Accessible ba? Pangalawa is yung halaga. So, ibig sabihin, kailangan ng LGU support dyan. O Mula national government. National government. Kasi ang is nationwide ang epekto ng Super El Nino. So, ang siguro maganda dito is kung meron sanang kung tama yung ginawa ng Pangulo, pinulong na niya agad yung mga sektor na involved sa pagtugon sa El Nino. Mas maganda siguro kung since meron naman technology ngayon, magkakaroon ng parang hotline na pwedeng doon dumulog yung ating mga kababayan na naapektuhan ng El Nino. Whether it's magsasaka, mangingisda, kasi pati mangingisda naapektuhan ng El Nino Pag sobrang, yung mga may fish pond, yung may dalawang klase ka ng fish pond kasi ngayon Merong fish pond sa lupa, merong fish pond ngayon, naka-fish cages lang. So, meron
pagka sobrang init, nagkukulang ng oxygen yung mga isda. So nagkakaroon ng fish kill doon sa mga yung fish pond na nasa lupa. So may mga ganun. Sana kung may hotline na pwedeng dumulog yung ating mga kababayan, tapos may nag-check from the government kung ito natutugunan pa, para masasabi naman natin merong check and balance. Tapos yung sinasabi na ito yung inihandang aksyon ng government, kung ito yung kumpas ng Pangulo, meron din sanang nag-check kung gumagalaw naman ba yung mga nakumpasan. Ayan. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, ito, patuloy ang isinasagawang pamamahagi ng cash assistance ng Department of Social Welfare and Development para sa mga magsasaka na apektado ng matinding tagtuyot sa lalawigan ng Cagayan. Bawat benepisyaryo ay pinagkalooban ng 10,125 pesos, may butal pa, bilang panimulang kapital para matulungan sila na makabangon at muling mapasigla ang kanilang mga sakahan. Tinatayang nasa 3,000 mga magsasaka ang target ng DSWD na mabigyan ng ayuda sa Cagayan. Hataw Balita ngayon. Sinimulan na ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration ang pamamahagi ng emergency financial assistance para sa mga OFW na naapektuhan ng Super Typhoon Sinlaku sa Saipan at Tinian. Ayon kay Labor Attaché Saul De Breeze, layunin ng ayuda na matulungan ng mga Pilipinong manggagawa na makabangon mula sa pinsalang dulot ng bagyo sa Commonwealth of the Northern Mariana Islands o CNMI. Tumanggap ng tig $100 o katumbas ng 6,000 piso na tulong ang mga kwalipikadong OFW, habang hindi naman kabilang sa programa ang permanent residents at green card holders. Nagsimula ang distribution ng ayuda noong Martes, May 26 sa Beach Garden Hotel sa Garapan, Saipan, habang nakatakda namang bumiyahe ang hiwalay na team patungong Tinian para sa karagdagang payout operations. Tiniyak naman ng DMW na magpapatuloy ang pamamahagi ng tulong hanggang May 30, hanggang may sapat na pondo para sa mga apektadong OFW. We came here to address the needs of our kababayans, of our compatriots here in CNMI, particularly in Saipan and Tinian. We understand that these are the islands that were really devastated by typhoons, super typhoon Sinlaku. And we'd like to assure everybody that for as long as we have the resources to distribute, we will distribute them. Hataw Balita ngayon. Mahigit 10,000 overseas Filipino workers, dependents at stranded Filipinos na ang ligtas na nakauwi sa Pilipinas mula sa gitnang silangan sa tulong ng Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration at Department of Foreign Affairs. Batay sa pinakahuling tala nitong May 26, umabot na sa 10,132 Pilipinos ang na-repatriate, kabilang ang 7,991 OFWs, 1,779 dependents at 362 stranded Filipinos. Ayon sa pamahalaan, higit 34,000 apektadong Pilipino na rin ang nabigyan ng financial assistance at iba pang agarang ayuda upang makatulong sa kanilang pagbangon. Patuloy ding naghahatid ang DMW at OWA ng food, transport, shelter at medical assistance, habang pinalalakas ang welfare at reintegration programs para sa mga OFW na naapektuhan ng tensyon sa Middle East. Hataw Balita ngayon. Tumaas ng $16 kada metric tons ang LPG contract price ng Saudi Aramco para sa buwan ng Hunyo. Gayunman, sinabi ng Regasco na walang magiging pagalaw sa presyo ng kanilang LPG sa umpisa ng Hunyo dahil bumaba naman ng $15 per metric tons ang shipping cost ng LPG. Samantala, nakatakda ng dumating sa
Calaca, Batangas, ang malaking barko ng LPG na inangkat ng Philippine National Oil Company at Department of Energy. May karga itong 20 million na kilo ng LPG na inaasahang makakatulong para mapatatag ang supply ng LPG sa bansa. Hataw Balita ngayon. Pinabibilis ng Department of Public Works and Highways ang pagkukumpuni sa nasirang bahagi ng EDSA tramo flyover sa Pasay matapos mapansin ang nakausling konkretong bahagi ng istruktura. Iniutos na ni DPWH Secretary Vince Dizon ang agarang pagsasaayos ng flyover upang maiwasan ang aksidente at mabawasan ang abala sa mga motorista. Target ng DPWH na matapos ang repair work sa loob ng 3 araw habang nagpapatuloy ang clearing at maintenance operations sa lugar. Nakikipag-ugnayan na rin ang ahensya sa local traffic authorities upang mapangasiwaan ang inaasahang mabigat na daloy ng trapiko habang isinasagawa ang pagkukumpuni. Hataw Balita ngayon. Binigyang diin ng Department of Environment and Natural Resources na pangunahing dahilan ng matinding pagbaha sa ilang mga lugar sa Metro Manila ay bunsod ng mga basurang bumabara sa mga drainage. Ginawa ng ahensya ang pahayag kasunod ng mga batikos sa nangyaring pagputol sa mga puno sa may kahabaan ng Quirino Avenue. Samantala, plano naman ng DNR na gawing mga lamesa at upuan na magagamit sa mga paaralan ang mga kahoy mula sa pinutol na mga puno sa Maynila. May mahataw na balita si Mia Alonso. Nanindigan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR na malaking bahagi ng problema sa pagbaha sa mga lungsod ay nag-uugat sa hindi tamang pagtatapon ng basura. Kasunod ito ng pangamba ng ilang residente sa Quirino Avenue na posibleng lumala ang pagbaha dahil sa mga punong pinutol sa lugar bunsod ng itatayong Southern Access Link Expressway Project. Ang kailangan po natin gawin para mabawasan po ang baha ay magtapon po tayo ng basura ng maayos. That's what we have to do. Because year in and year out, kausap namin ng MMDA, maraming mga clogged mga drainage natin dahil sa basura. That's one of the main causes ng mga flooding. Ipinaliwanag pa ng ahensya na bagamat may mga low-lying areas na talagang madaling bahain, mas lumalala pa ito dahil sa kawalan ng disiplina sa pagtatapon ng basura. Kaya naman nananawagan ng DENR sa publiko na maging bahagi ng solusyon sa problema ng pagbaha. Samantala, sa gitna ng issue ng pagpuputol ng mga puno, sinabi ng DENR na hindi masasayang ang mga kahoy na napuputol dahil plano itong gawing mga upuan at lamesa para sa mga paaralan ng Department of Education. Ayon sa ahensya, nakikipag-ugnay na sila sa DepEd at TESDA upang maproseso ang mga kahoy na magamit sa paggawa ng kagamitang pampaaralan. We have a standing arrangement and coordination with DepEd for para sa mga school chairs and tables na at tumutulong rin ng TESDA in that aspect para turuan rin yung mga tao kung paano to construct these chairs and tables, which, as you know, we have a shortage of. So doon po wala tayong problema doon. Itinanggi rin ng ahensya ang ipinupukol sa tila hindi umano pinag-isipang mga desisyon ng malawakang pagputol ng mga puno, maging ang iniulat na pagpayag ng DENR sa pagputol ng mga puno sa Palawan. Masakit na tungkulin po namin ang mag-issue ng tree cutting permit dahil we're the ones supposed to be ensuring na kumakapal ang forest cover natin, but at the same time, kami ang naatasan sa ilalim ng batas na mag-issue ng tree cutting permit for whatever purpose, whether it's in a private property, whether it's in public land, kami pong naatasan. Hindi po pong pwedeng sisihin ng publiko pagka nagagalit po sila or hindi maganda ang dating sa kanila ng mga nangyayaring ganito. Of course, there are instances na talagang dapat magalit, but in these particular instances, pinagdaanan po natin itong mitigation hierarchy. Sa huli-muling nagpaalala ang DENR na ang pagtugon sa iba pang mga suliranin sa kapaligiran tulad ng pagbaha at basura ay hindi lang responsibilidad ng pamahalaan kundi ng bawat mamamayan. Mia Alonso, humahataw sa Balita Ngayon. Ayan
ngayon daw, basura naman talaga. Walang duda doon. Tama yung DNR. Basura ang pangunahing dahilan ng pagbabaha, partikular dito sa Metro Manila. Dahil kahit walang bagyo, Bernard, Ay, oo naman. bumaba. Ang makapagsasabi niyan yung mga nasa Metro Manila. Pagka sobrang buhos ng ulan, kagaya kanina, 3:40 dito sa may Caloocan, biglang bumuhos yung napakalakas na ulan. Alam mo, nalaman ko yan kay engineer Sabi niya ganun, ang lakas pala ng ulan pagbukas na ng pinto. Sabi niya, lakas ng ulan. Sabi ko, lumakas. Sabi ko, pag alis ko naman sa bahay, wala akong naramdaman. Kahit ambon. Ayan. So, few minutes after that, anong oras yun bumaba? Mga 3:40. Oh, kita mo, 3:40. Ang lakas. AM. Ikaw nga, nagpatila ka pa din, di ba? Nagpatila pa ako Oo. kasi magpuputik-putik ako sa scooter. Walking distance lang naman. So, ibig sabihin, maghahanda na tayo diyan sa tagulan na yan. Kaya basura talaga. Basura problema pag gaganyang umulan. Kaya tama naman yung ginagawa ngayon. Nag-declogging sila ng mga kanal. May nakikita naman tayo, naglilinis. Pero still, malaki pa rin ang problema sa disiplina sa basura. Nasa tao. Oo, dapat makipagtulungan. Tapos siguro kailangan mabilis din yung pag-response ng ating mga LGU kung sino mang government concern pag ganyang biglang bumuhos ng ulan, dapat naka-alerto na. Anong mga kalsading laging tingin nila binabaha. Basura lang yung nakabara Bukod dyan, itong ang pangamba ng iba nating mga kababayan dahil nga dito sa pagputol ng puno naman. Oo. Na possible din na lalong magkaroon uli ng baha dahil wala nang hihigop kumbaga nung tubig na makakatulong. Oo, yun ang pangamba nila dyan sa mga lugar na ito sa may Quirino Highway. Yung pinutol ng mga malalaking puno. Sabi nga nung isa na interview ni Mia 60 years old na po ako, nabutan ko na yung puno na yan Kaya nakakapanginayang, makita mo, pinutol na lang. Sa mga nagtatanong, bakit ba pinutol yung mga matatandang puno na yan na napapakinabangan lalo na sa panahon ng tag-init at ngayong papasok na ang tag-ulan? Oo nga, sobrang init naman. Tapos saka, kung kailan sobrang init, pinutol yung mga puno. Sabi, ito daw ay para dun sa ginagawa na Southern Access Links Expressway o SALEX project. Diba, maraming usapin dyan maraming usapin. Pag sinabi nyo yan, may sasabihin yung iba, mga ganyan. Kaya talagang, kailangan talaga natin yung planning na maganda. May mga sinasabi, at least ngayon, temporarily, sinuspinde yung pagpuputol dun sa mga natitirang puno. Tatanungin kita, kasi ito yung mga narinig natin. Ayaw nyo ipaputol yan, may construction ang gagawin dito. So anong gusto nyo? Hindi matuloy yung construction na pangkalahatan na makikinabang. The time ng tinanim ang puno, wala pang ganito kalawak na populasyon. Iba yung naging disenyo. Pag dami ng populasyon, ito naman yung nakita na dapat ito ang gawin. Kaya alam mo, debatable yan Yung iba sasabihin yung ganito, yung iba sasabihin yung ganito. Siguro, mga kasambahay, antayin natin kung ano yung sasabihin ng DNR. At yung construction company na sinasabi na tinigil nila pansamantala yan because may order yung DNR. Ang sinasabi ay isang pwedeng gawin is yung bowling yung tinatawag nila. Yung huhukayin siya. Tapos iti-transfer. Ililipat siya. Actually, hindi na bago yan. Matagal na yan. Sinasabi na, ini-implement na yan before. That's not new. Hindi bago yung mga ganong klaseng recommendation. So, ibig sabihin, hindi na tayo mamamanga kung may ganong klaseng recommendation. Kung gusto nyo ma-preserve, I think that's the best thing to do. Pero yung sasabihin ng iba, ay hindi kasi tumanda na ako dito. Bakit pinutol nyo yung puno? Nakakatulong yan kapag mainit. Iba naman yung pananaw ng mga nasa gobyerno. Yung nasa construction business. Pag hindi namin yan tinanggal, ito dadaanan ito ng project. Anong gusto nyo? Walang project o manatili yung kahoy? Nagkaaway yung magkabilang opinion. So maraming kailangan paliwanagan pa. Pero may isa pang tanong. Gagawin daw kasi lamesa at upuan yung mga... Okay lang yun. Oo nga. Ang tanong sino bang papagawa dyan? DepEd o DNR? Doon sa puntong yun, napaka-shallow naman yung ganong klaseng Wala kasing definite na Okay, napaka-shallow napakadalang i-resolve yan Hindi na dapat na pag-awayan yan. Siguro,
tawagan lang yan, maaayos na. Pero ang sasabihin naman ng the Department of Education, gusto naman nila yan eh. Mag-hire lang sila ng karpintero, makakamenos pa, di ba? Mag-hire ng karpintero kapag pinayagan, hindi naman yan i-imbak ng DNR. Anong gagawin ng DNR? Yun yung tanong doon, kung ibibigay ba ng DNR sa DepEd as troso or ibibigay siya na gawa na as mesa at Wala naman upuan. business yung DNR na magawa na. Kasi ang usapan dyan is yung pondo. Pondo Gagamit naman, siya ng oo. pondo. Napakadali naman siguro ma-resolve nila yung puntong yan. Kaya doon sa, yung ganong klaseng kababaw na diskusyon nila, kung yan ang pagtutunan ng pansin, pagtatawanan naman sila doon kung saan manggagaling yung pondo. Napakadaling i-resolve dahil pwede sabihin ng Department of Education, bili namin yung puno. Ayan. Hindi naman i-imbak. Wala naman business yung DNR para magpagawa ng ganyan. Definitely, mapupunta yan sa education. So, troso yung Department of bibigay sa DNR. Ibigay nila Ay, nasa yung DepEd. kung magagawa ng paraan na iayos na nung may kakayahan yung DNR na pira-pirasuhin yan, ibigay nila sa Department Siguro, of abangan Education. na lang natin kung anong Okay. Pero that's not a mangyayari big dyan. problem. Hindi masyadong malaking problema yan. Kasi ilan lang troso yan? Ilang puno yan? O, ilan bang puno pinag-uusapan natin? Wala pang ulat na nilabas. Kasi merong ulat. may Hindi mga naman puputulin siguro yan pa. 100 pagpalagay na natin, 500 ba yan? Yung mga puputulin pa kasi, so nag-stop lang. Oo. Pero yung DNR, pinatutupad nila yung kanilang responsibility, yung kanilang tungkulin. Okay. Hindi ka basta-basta pwedeng mamutol. Kung sarili mo ang puno, hindi ka pwede basta-basta na makakaputol. Kailangan mo ng permit from the DNR. Okay. Sa madaling salita, kung naapektuhan yung project na yan, siguro kailangan yung pag-uusap nila. Pero naintindihan din natin na hindi pwede makahamper yan doon sa mas malaking proyekto na mas malaki ang makikinabang. Tama naman yun. Ang isa pang tinatanong dyan ng mga environmentalist na napanood natin sa ibang kanilang video, pinutol itong functioning tree na matanda na. Ayon sa batas, bago payagan ng DNR na putulan yan, may katumbas yan na seedlings. Ang tanong nila is, saan itatanim? Sinong magbabantay? At paano masisiguro na yung talagang ipinalit na seedlings ay talagang nabantayan at lumaki na maging puno? Alam mo, pag gano'n ang punto ng diskusyon, talagang pag-aaral tayo ng grade 1 ulit, babalik tayo sa ganyan. Kasi I don't know, it's a waste of time to discuss that. Kasi magtatanim ka ba ulit ng doon? Binigyan mo nga ako, may available nga, saan ko itatanim? Napakadali naman gawa ng paraan. Dito kayo magtanim, dito may mga lugar, pudpud na yung pero para palawakin pa yan at pahabain, siguro po it's a waste of time. Madaling matukoy kung ano yung solusyon yan. Mag-usap lang silang dalawa. Marami lang talaga kasing parang nagbibigay ng sentimento, nalulungkot dahil nga matagal na yung mga puno na yun na kanilang nakikita at napapakinabangan, especially ng mga residenteng malapit doon. Talagang yung mga matatanda, talagang iba yung mararamdaman nila Imagine yung isa sinabi, naku, bata pa ako, nandito na yung puno na yan. Pero dapat natin maintindihan, yung puno niya yun, tinanim yun nung panahon na wala pang masyadong tao. Yung sinasabi ko kasi, yung sinasabi ng environmentalist, yung concern nila nga, yung, kasi nasa batas yun at least, ako di ako nagkakamali, ang ratio is 1:100. Kada isang puno na puputulin, may 100 seedlings na katumbas. Ayan, madaling- Kasi sabi niya, paano nga natin masisiguro na talaga, marami nagtitree planting, hindi naman binabantayan Hindi naman nagiging matagumpay, sinasabi ng environmentalist, dahil hindi naman talaga nababantayan pagkatanim. Okay, yan. Abangan natin. Yun ang sabi nila. Kasi pinapanood ko yung mga vlog ng mga environmentalist na nakaraan patungkol dyan Sige, tuloy tayo. Doon sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood, patuloy po kayo umantabay. Magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon. Oras natin sa buong kapuluan, 7 minuto na po makalipas ang alas 5 ng umaga, Philippine Standard Time. At sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Global News. At
Para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Jack De Ocampo mula naman sa Chester, United Kingdom. Jack, magandang umaga! Yes, good morning sa inyo dyan, Ani, at sa lahat ng ating mga kasambahay. Narito ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng daigdig. Malabo nang bumalik sa giyera ang Iran at Estados Unidos sa kabila ng patuloy na tensyon at palitan ng babala kaugnay ng Strait of Hormuz at nuclear program ng Tehran. Gayunman, nanatiling nakahanda ang Iran na gumanti sakaling muling magkaroon ng pag-atake o paglabag sa kasalukuyang tigil putukan. May hatol na balita si James Buntuyan. Naniniwala ang Deputy Political Chief ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC Navy ng Iran na si Muhammad Akbarzadeh na mababa na ang posibilidad na muling sumiklab ang malawakang digmaan laban sa Estados Unidos matapos ang mga nagdaang negosasyon at ceasefire effort sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon kay Akbarzadeh, bagaman hindi na nila inaasahang agad na babalik ang giyera, nakaalerto pa rin ang kanilang sandatahang lakas at handa sa posibleng pagganti kung muling magaganap ang pag-atake. Matapang ding naglabas ng pahayag si Iranian Supreme Leader Mojtaba Khamenei at iginiit na hindi napapayag ang mga bansa sa rehiyon na maging panangga ng mga base militar ng Amerika. Ilang pag-atake pa rin ang naitatala sa magkabilang panig sa kabila ng deklarasyon ng tigil putukan. Patuloy rin ang palitan ng banta ng magkabilang panig at kapwa inaakusahan ng isa't isa ng paglabag sa ceasefire. April 8 nang magdeklara ng tigil putukan ang magkabilang panig para bigyan daan ang diplomatikong pag-uusap sa pamamagitan ng mga mediator. Kamakailan lang ay sinabi mismo ni US President Donald Trump na may maganda ng takbo ang negosasyon at malaking bahagi ng kasunduan ay sinang-ayunan na ng dalawang bansa. Kinumpirma naman ng Iranian state media na may nabuo ng draft framework para sa isang posibleng kasunduan sa pagitan ng Tehran at Washington. Sa ilalim ng nasabing balangkas, papayag ang Iran na ibalik sa normal ang commercial shipping sa Strait of Hormuz sa loob ng isang buwan kapalit ng pag-aalis ng military forces ng Estados Unidos sa paligid ng Iran at pag-aalis ng naval blockade. Ngunit git ng Tehran na hindi ito magpapatupad ng anumang hakbang hanggat walang konkretong beripikasyon sa mga pangako ng kabilang panig. Patuloy rin ang indirect talk sa pagitan ng dalawang bansa sa pamamagitan ng mediation efforts ng Pakistan. Samantala, sinabi ni US Secretary of State Marco Rubio na posibleng matapos sa loob ng ilang araw ang negosasyon para sa isang kasunduan. Bagamat aminado itong nananatiling mahirap ang mga usapin tulad ng nuclear program ng Iran at seguridad sa Gulf region. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon. Walang katotohanan o umano'y peace proposal framework na inilabas ng Iran kaugnay ng patuloy na negosasyon nito sa Estados Unidos para wakasan ang digmaan sa gitnang silangan. Ito ang inihayag ni US President Donald Trump sa ginanap na cabinet meeting sa White House kanina. Dagdag pa ng Pangulo, hindi pa nasisiyahan ng Washington sa nilalaman ng posibleng kasunduan kaya hindi pa ito handa na formal na pumirma sa anumang deal. May hataw na balita si Joan Nano. Mariing pinabulaanan ng White House ang umano'y draft peace framework na inilabas ng Iranian state media kaugnay ng negosasyon sa pagitan ng Iran at United States. Ayon sa White House, complete fabrication o ganap na katang-isip ang inilabas na Memorandum of Understanding o MOU ng Iranian media at hindi dapat ito paniwalaan. Lumabas ang ulat matapos i-anunsyo ng Iranian State TV ang ilang umano'y detalye ng isang draft framework. Kabilang dito ang pag-alis ng US naval blockade at pag-urong ng mga pwersang militar ng Estados Unidos malapit sa Iran. Kapalit nito, papayag umano ang Iran na ibalik sa normal ang pagdaan ng mga commercial ships sa Strait of Hormuz sa loob ng isang buwan. Ngunit ayon sa White House, hindi ito ang tunay na nilalaman ng mga negosasyon at nananatiling pinakamahalagang issue para sa Washington ang pagpigil sa Iran na magkaroon ng nuclear weapon. With Operation Epic Fury, our warriors are ensuring that the world's #1 state sponsor of terror never obtains a nuclear weapon.
Ayon kay US President Donald Trump, desidido ang Iran na makipagkasundo dahil lumalala na rin ang kanilang problema sa ekonomiya matapos ang mga nagdaang sigalot sa gitnang silangan. Iran is very much intent. They want very much to make a deal. So far, they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but we will be. We will be either that or we'll have to just finish the job. But their Navy is gone, as I've said 1,000 times. Their Navy is gone. Their Air Force is gone. Everything's gone, and they're negotiating on fumes. But we'll see what happens. Maybe we have to go back and finish it. Maybe we don't. Inamin din ng Pangulo na hindi pa siya kontento sa mga nagiging takbo ng negosasyon dahil may mga mahalagang issue pa rin ang hindi na pagkakasunduan. Kabilang dito ang kapalaran ng nuclear program ng Iran, ang stockpile nito ng highly enriched uranium at ang control sa Strait of Hormuz. I can say that we can make a good deal right now, but maybe not a great deal. And if it's not a great deal, we're not making it. Iginiit ni Trump na hindi siya nagmamadali sa pagbuo ng kasunduan at mas mahalaga umano ang pagtiyak na pabor ito sa Estados Unidos at sa seguridad ng mundo. Ayon sa mga US officials, kasama sa mga pinag-uusapan ang posibleng pagwasak o paglipat sa ibang bansa ng stockpile ng highly enriched uranium ng Iran. Pero nilinaw ni Trump na walang pag-aalis ng sanction o financial relief hanggat hindi tumutupad ang Iran sa mga kondisyon ng Washington. We're not talking about any easing of sanctions or giving money. No sanctions, no money, no nothing. We have control of money that they claim is theirs. We'll keep control of that money. When they behave properly and when they do what's right, we'll let them have their money. Samantala, nanindigan din si Trump na kung hindi umano inunahan ng Estados Unidos ang pag-atake sa Iran noong mga nakaraang buwan, posibleng mas malaking banta ang inabot ng Israel at iba pang kaalyado ng Amerika sa rehiyon. Ayon sa Pangulo, hindi lamang para sa interes ng Estados Unidos ang mga hakbang na ginagawa ng kanyang administrasyon, kundi para na rin sa seguridad ng buong mundo. If we didn't hit them with the B-2 bombers, Iran would have had a nuclear weapon within 2 weeks from that date because they were ready to go. And if they had a nuclear weapon, it would have been used already. People understand it. They know that, very simple, Iran cannot have a nuclear weapon. I'm doing that for the world. I'm not doing it just for us. Binalaan din ni Trump ang mga bansang maaaring manghimasok sa US operations sa Strait of Hormuz. Iginiit nito na mananatiling bukas ang mahalagang ruta para sa lahat ng mga barko. It's international waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. Patuloy na umiiral ang tigil putukan sa pagitan ng dalawang bansa habang nananatiling nakabinbin ang kasunduang tuluyang magwawakas sa 3 buwang digmaan sa gitnang silangan. Joan Nano, humahataw sa balita ngayon. Nanawagan si Cuban Foreign Minister Bruno Rodriguez Parilla sa international community na tulungan ang kaniyang bansa upang maiwasan umano ang humanitarian crisis dulot ng energy blockade ng Amerika. Sa talumpati nito sa United Nations Security Council, sinabi ni Rodriguez na dapat manaig ang solidarity para sa Cuba sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Havana at Washington. Lalong lumala umano ang krisis sa Cuba matapos putulin ng administrasyon ni US President Donald Trump ang oil supply mula Venezuela at higpitan pa ang sanksyon laban sa Cuba. Iginit naman ng Cuban government na walang banta sa pambansang seguridad ng Amerika ang Cuba at tinawag nitong politically motivated ang mga hakbang ng Estados Unidos laban sa kanilang pamahalaan. Hataw Balita ngayon! Nais ng administrasyon ni US President Donald Trump na papirmahin ng Non-Disclosure Agreement o NDA ang mga federal workers sa Amerika upang mapigilan ang pag-leak ng impormasyon sa media. Ayon sa Office of Personnel Management, layunin ng proposed agreement na maprotektahan ang confidential at non-public government information. Sinabi rin ng administrasyon ng ilang unauthorized leaks kaugnay ng military operation at immigration enforcement ang naglagay umano sa panganib sa buhay ng mga opisyal at sundalo ng Amerika. Binatikos naman ng ilang labor unions at legal experts ang panukala
dahil posibleng maapektuhan umano nito ang freedom of speech at karapatan ng mga empleyado na magsiwalat ng katiwalian o anomalya sa gobyerno. May 30 araw naman ang publiko upang magsumite ng komento o feedback bago tuluyang ipatupad ang panukalang NDA para sa mga federal workers. Hataw Balita ngayon. Iniulat ng Israel na napatay na nito ang bagong hepe ng armed wing ng Hamas sa isang airstrike sa Gaza City, kasunod ng sunod-sunod na targeted attacks laban sa mga pinuno ng grupo. Nangyari ang pag-atake sa gitna ng patuloy na sagupaan sa Gaza at sa kabila ng umiiral na ceasefire. May hataw balita si Noel Poliarco. Kinumpirma ng Israeli government na napatay sa isang airstrike si Muhammad Odeh, ang pinakabagong itinalagang hepe ng armed wing ng Hamas sa Gaza. Ayon sa Israel, si Odeh ang pumalit sa dating commandant na si Ezzedine Al-Haddad na napatay rin sa hiwalay na airstrike noong May 15. Sinabi ng Israel defense officials na ilang buwan ding minamanmanan ng kanilang intelligence units ang mga galaw ni Odeh bago sinagawa ang operasyon sa Gaza City. Tinamaan ng pag-atake ang isang residential building sa market area ng Gaza City kung saan maraming residente ang namimili. Ayon sa mga saksi, halos sabay-sabay na tumama ang ilang missile sa itaas na bahagi ng gusali na nagdulot ng malaking pinsala at pagkasugat ng maraming residente. Kinumpirma rin ng Hamas na kasama sa nasawi si Odeh at kanyang asawa at 2 nilang mga anak. Ayon sa Israel, si Odeh ay isa sa mga utak sa October 7 attack ng Hamas laban sa Israel na ikinamatay ng hindi bababa sa 1,000 individual at naging mitsa ng malawakang digmaan sa Gaza. Simula noon, sunod-sunod na ang pag-target ng Israel sa mga senior leaders ng Hamas, kabilang sina Ismail Haniyeh, Yahya Sinwar at Mohammad Deif. Patuloy naman ang pagtaas ng bilang ng mga nasasawi sa Gaza habang umaabot na sa mahigit 70,000 ang naiulat na namatay sa mga operasyong militar ayon sa Health Ministry. Sa kabila ng ceasefire agreement na nabuo noong Oktubre ng nakaraang taon, halos araw-araw pa rin ang mga airstrikes at operasyon sa iba't ibang bahagi ng Gaza. Inaakusahan ng Hamas ang Israel ng paglabag sa tigil putukan at pagtarget sa mga sibilyan habang iginiit naman ng Israel na may karapatan itong targetin ang mga miyembro ng Hamas. Samantala, nananatiling nakabinbin ang mga susunod na yugto ng US-led peace plan para sa Gaza dahil sa hindi pa pagkakasundo sa usapin ng disarmament at pamahalaan sa teritoryo. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon. Mariing kinundina ng international community ang panawagan ng Russia kung saan pinaaalisan nito ang mga dayuhan at diplomat sa Kyiv dahil sa banta ng malawakang pag-atake. Ipinatawag ng ilang bansa ang mga Russian ambassador habang binatikos ng United Nations ang posibleng paggalapan ng digmaan sa rehiyon. Narito ang hataw na balita. Tahasang tinutulan ng iba't ibang bansa ang mga pahayag ng Russia kaugnay ng planong systematic strike sa Kyiv matapos ang sunod-sunod na pag-atake ng drones at missiles sa Ukrainian capital. Halos 50 bansa sa United Nations ang naglabas ng pahayag na kinukundina ang mga banta ng Moscow laban sa mga embassy at diplomatic missions sa Ukraine. We strongly condemn Russia's escalating attacks. Attacks against civilians, civilian objects, and Ukraine's critical energy infrastructure constitute grave violations of international humanitarian law and must cease immediately. Kabilang sa mga lumagda ang ilang bansa sa Europe, Japan, South Korea at iba pang kaalyado ng Ukraine. Ayon sa mga opisyal, hindi katagapanggap ang pagbabanta sa mga diplomatic sites dahil labag ito sa United Nations Charter. Kinundi na rin ng United Nations ang lumalalang sitwasyon sa Kyiv matapos magbabala ang Russia ng posibleng mas matinding pag-atake sa mga Ukrainian defense facilities at decision-making centers.
that I'm deeply concerned by a recent announcement by the Russian Federation to launch consistent and systemic strikes against Ukrainian defense enterprises in Kyiv, as well as against decision-making centers and command posts. We condemn the attack on the school, as we condemn all attacks on civilians and civilian infrastructure wherever they occur. Sinabi ni United Nations Secretary General Antonio Guterres na kailangang maiwasan ang anumang paglalapan ng digmaan dahil patuloy nang nadadamay ang mga sibilyan. Kasama rin sa naapektuhan ng pag-atake ang isang food warehouse ng World Food Program sa Ukraine kung saan nasunog ang mga food stocks na kaya sanang makatulong sa nasa mahigit 100,000 mamamayan. Samantala, naghain naman ng formal na protesta ang Lithuania at Latvia laban sa Moscow at iginiit na hindi sila magpapasindak sa mga banta ng Russia. Nanindigan din ang dalawang bansa na mananatili ang kanilang suporta sa Ukraine sa kabila ng mga babala ng Kremlin. Ipinatawag naman ng iba't ibang bansa sa Europe ang kani-kanilang Russian ambassador matapos magbabala ang Moscow ng panibagong strike sa Kyiv at hikayatin ng mga dayuhan na lisanin na ang lungsod. Ayon kay Polish Foreign Minister Radosław Sikorski, hindi katanggap-tanggap ang mga bantang nakatutok sa mga sibilyan at diplomatic missions. Nanindigan din ang Deputy Minister at Foreign Minister ng Belgium na mananatili sila sa Kyiv at hindi sila magpapasindak sa Russia. Patuloy naman ang pangamba ng international community na posibleng humantong sa mas malawakang tensyon ang mga pagbabanta at pag-atake sa gitna ng patuloy na digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Jack De Ocampo, humahataw sa balita ngayon. Umabot na sa 13 ang kaso ng hantavirus na konektado sa outbreak sa luxury cruise ship na MV Hondius ayon sa World Health Organization. Ayon kay WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus, may bagong kaso na naitala sa Spain mula sa isang pasaherong nakakwarantina. 3 na ang nasawi dahil sa sakit, ngunit sinabi ng WHO na wala nang nadagdag na pagkamatay mula pa noong May 2. Patuloy namang ginagamot ang mga nahawa habang nakakwarantin pa ang ilang pasahero matapos maibaba sa barko ang lahat ng crew members, medical staff at mga biyahero mula sa MV Hondius. Hataw Balita ngayon! Kasabay ng pagala ng Ebola outbreak, patuloy rin ang paglawak ng armed conflict sa silang bahagi ng Democratic Republic of the Congo. Ayon sa WHO, nahihirapan na ang mga health workers na pigilan ang pagkalat ng virus dahil sa mga pag-atake, paglikas ng mga residente at pagkasira ng mga health facilities. May humahataw na balita si Be Privado. Tinawag ng World Health Organization na isang catastrophic collision o mapanganib na pagsasanib ng digmaan at sakit ang kasalukuyang sitwasyon sa Eastern Democratic Republic of the Congo. Ayon sa ahensya, mas mabilis na ang pagkalat ng Ebola kaysa sa mga hakbang para mapigil ito. Pinakamatindi ang sitwasyon sa Ituri Province kung saan patuloy ang labanan ng iba't ibang armadong grupo habang dumarami rin ang mga posibleng kaso ng Ebola. Ayon sa mga health authorities, umaabot na sa halos 100,000 ang apektado ng paglikas at kawalan ng maayos na serbisyong pangkalusugan sa mga apektadong lugar. Tinatayang nasa 100,000 residente rin ang nakatira sa mga overcrowded evacuation at displacement camps kung saan mas madaling kumalat ang nakamamatay na virus. Sinabi ng WHO na mahirap matunton ang mga nakakasalamuha ng mga posibleng may sakit dahil sa tuloy-tuloy na paglikas ng mga residente at pagkasira ng mga daan at health facilities. May mga ulat rin ng mga pag-atake sa mga ospital at health centers na lalo pang nagpapahirap sa mga medical team na makapag-test, makapag-isolate at makapagbigay ng lunas sa mga pasyente. Ayon sa WHO, nasa mahigit 900 ang pinaghihinalaang kaso na ang Ebola ang naitala habang umaabot sa 200 ang pinaghihinalaang pagkamatay ang iniimbestagahan ng mga otoridad.
Ngunit dahil sa kulang pa ang testing capacity sa mga liblib na lugar, marami pa rin kaso ang hindi makumpirma ng mga laboratorio. Ang kumakalat na uri ng virus ay ang Bundibugyo strain ng Ebola na wala pang aprobadong bakuna o gamot. Dahil dito, nagmamadali ang mga international health group na magpadala ng dagdag na test kits, medical supplies at mga health expert sa mga apektadong lugar. Patuloy rin ang pakipag-ugnayan ng WHO at UNICEF sa mga community leaders upang labanan ang misinformation at hikayatin ng mga residente na makipagtulungan sa mga health authorities. Samantala, nagpatupad na ng mas mahigpit na travel restrictions ang ilang bansa kabilang ang Canada, United States at Bahamas para maiwasan ang posibleng pagkalat ng virus sa kanilang mga teritoryo. Nananawagan naman ang WHO ng agarang ceasefire sa mga naglalaban ng grupo sa DRC upang makapasok ng ligtas ang mga medical team at mapigil ang mas malawak na pagkalat ng Ebola sa Africa. Be Privado, humahataw sa balita ngayon. Limang villagers ang natagpuang buhay matapos matrap ng 1 linggo sa isang kuwebang halos puno ng tubig sa Laos dahil sa malakas na ulan at landslide. Patuloy namang hinahanap ng Laotian at Thai rescue teams ang dalawa pa nilang kasamahan na nawawala hanggang ngayon. Ayon sa mga rescuer, pumasok ang grupo sa kuweba sa lalawigan ng Sai Sombun upang maghanap ng ginto at wildlife, ngunit hindi na nakalabas matapos mabarahan ng entrada ng kuweba. Naharap umano ang rescue team sa makitid at halos lubog sa tubig na lagusan habang nagpapatuloy ang operasyon sa kuweba na tinaguriang isang abandonadong gold mine. แสดงข่าวดีนะครับนี่เป็นพื้นที่ที่เราเร่งสูบน้ำกันมาตลอดนะครับแล้วก็พยายามที่จะเข้าไปตรงจุดนี้แหละนะครับตอนนี้น้ำมันลดลงแล้วกำลังเข้ามาสำรวจพื้นที่ด้านในที่จะเข้าไปหาตรงเดินที่ใช้7 คนติดอยู่นะครับเดี๋ยวมันจะแคบแค่ช่องพอตัวนะครับ Hataw Balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Chester United Kingdom, ako si Jack De Ocampo. Magandang araw. Patuloy po kayong mantabay. Magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon. Oras, alas 5:36 na po ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Bigong matagpuan ng mga operatiba ng PNP Criminal Investigation and Detection Group at ng National Bureau of Investigation si Senator Ronald Bato de la Rosa sa 4 na bahay na hinihinalang kinaroroonan ng senadora. 2 bahay sa Parañaque City, 1 sa Bulacan at 1 sa Angeles City, Pampanga ang sinalakay ng CIDG at NBI sa pag-aakalang naroroon si Senator Bato. Sa pahayag ni PNP CIDG Director Police Major General Robert Morico II, sinabi nito na ang naturang operasyon ay bahagi ng kanilang commitment para hanapin ang mga pugante na nagtatago sa batas. Samantala, inirekomenda na rin ng PNP CIDG na sampahan ng reklamong obstruction of justice si Senator Robin Hood Padilla. Ito'y dahil sa umano'y pagtulong ni Senator Padilla para makatakas sa loob ng Senado si Senator Ronald de la Rosa noong May 14 ng madaling araw. Wala pang pahayag si Senator Robin Padilla patungkol sa naturang rekomendasyon ng CIDG. Hataw Balita ngayon. Ipinasosurrender na ng Philippine National Police kay Senator Ronald Bato de la Rosa ang nasa 117 nitong mga baril. Ito'y matapos na aprubahan ng hepe ng Firearms and Explosives Office ang rekomendasyon ng License Revocation and Restoration Board and Revocation ng kanyang license to own and possess firearms o LTAP at firearms registration ng senador.
Inatasan na rin ng FEU o FEO ang Regional Civil Security Unit 11 upang impormahan, sabihan si Senator Bato kaugnay ng revocation. Binigyan din ng FEO ng 5 araw ang CSU-11 para magbigay ng feedback ukol dito. Base sa record ng FEO, mayroong Type 5 na LTAP si Senator Bato. Nangangahulugan ito na maaaring may-ari siya ng 15 o higit pang baril at ikinukonsiderang gun collector. Kasama sa pinagbasehan ng FEO sa revocation ng mga baril ng dating PNP chief ay ang pagiging co-conspirator nito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity of Murder sa International Criminal Court kaugnay sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Base sa Republic Act 10591 Section 4, hindi kwalipikadong magmay-ari ng baril ang isang individual na convicted o mayroong pending criminal case na may parusang mahigit 2 taon. Kinwestiyon naman ni Attorney Israelito Torion, abogado ni Senator Bato, ang naging basihan ng FEO. Anya, hindi pa convicted sa anumang kaso ang kanyang kliyente. Hindi rin umano tumutugon sa revocation ang Section 4G ng RA 10591, kundi para lamang ito sa mga mag-a-apply pa lamang ng lisensya ng baril. Hataw Balita ngayon! Nananatiling solido ang hanay ng Senate Majority Bloc ayon kay Senator Amy Marcos. Dahil dito binigyan diin ng senadora na dapat bumalik na sila sa trabaho at tanggapin na lang ng mayorya ang nangyaring balasahan. May umahataw na balita si Jed Neresina. Dapat irespeto ng 11-member Senate Minority Bloc ang katotohanang natalo sila sa naganap na botohan para sa pamumuno ng kapulungan laban sa 13-person bloc na pinamumunuan ngayon ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ito ang inihayag ni Senator Amy Marcos habang ipinaalala na hindi gumawa ng anumang gulo ang kanilang grupo nang itinalagang Senate President si Senator Vicente Tito Soto III noong September 2025 kahit pa nawalan sila ng mga hawak na komite. Noon naman natalo kami. Hindi kami bumoto kay Senator Tito Soto. Wala naman umalma eh. Quiet lang kami. Kahit tinanggal lahat ng aming committee, ayos lang. Nagpasalamat pa rin kami. Kasi naniniwala kami sa proseso. Hindi kami kapit-tuko sa posisyon. Pero ngayon, bakit ganito? Hindi naman nangyari ito dati. Ang maliwanag, kung wala kang boto, tahimik muna. Trabaho muna. Walang ganito na sungkitan, sulutan, kung ano-anong announcement sa media. Magugunitang nakuha ni Senator Cayetano ang posisyon noong May 11 sa isang controversial at dramatic na balasahan na sinabayan pa ng muling pagpapakita ni Senator Ronald Bato de la Rosa matapos ang 6 na buwang absence sa Senado. Kaugnay nito, mariin namang tinanggihan ni Senator Marcos ang ideya na suportahan si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President sa ngalan ng pagkakaisa ng institusyon. Dahil sa tensyong ito, aniya, ay patuloy ang mga negosasyon at pag-uusap upang mabuwag umano ang kanilang hanay. Palagay ko, hindi naman sang-ayon yung nakararami. 13 kami, solid kami. Yung 11, iba naman yun. Kung ano yung kandidato nila, minority pa rin yun. Palibasa nga, buo kami. Siguro may nagnanais na buwagin. Maraming nakikiusap, hindi lang senador, hindi lang kapwa-senador, maraming opisyal sa gobyerno nakikialam, marami pang kung sino-sino na mga nakaupo sa palasyo na nakikisuyo. Talagang marami. Sa kabila ng ingay sa politika, umaasa pa rin si Senator Marcos na matatapos na ang ganitong issue upang tuluyan ng makabalik ang buong Senado sa kanilang regular na trabaho at pagpasa ng mga batas. Well, inaasahan ko na kumalma na at makapagtrabaho na kaming lahat. Kaya eto nga, sana magkasundo na yung dalawang panig, titiisin na namin sila.
tiisin na rin nila kami. Jed Neresina, humahataw sa balita ngayon. Kinundina ni Senator Amy Marcos ang anyay pakikialam ng executive branch sa Senado. Itong binigyan din niya ng tanungin sa plano ng kasalukuyang Senate leadership sa nabinbing investigasyon sa flood control projects anomaly. Anya, tila nawawala na ang mga isyong ganito dahil sa pakikialam umano ng palasyo sa trabahong ginagawa ng iba pang sangay ng pamahalaan gaya ng Senado. Pero ang problema kasi, first time yata ito, nagarapalan ang pakikialam ng ehekutibo sa legislative. Ano nangyari dito? Pinapakialaman kung sino-sino, pati yung justice, pinapakialaman rin at sinisita pag hindi gusto yung hatol. Nagiging labo-labo na ito hindi pwede yung ganyan. Kailangan respetuhin natin yung saligang batas. Samantala, mari namang itinanggi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang akusasyon ng presidential sister. Sa press conference sa Japan, iginiit ni Yusek Castro na hindi kailanman nanghihimasok ang Pangulo o sino mang miyembro ng kanyang administrasyon sa mga issue sa Senado. Hataw Balita ngayon. Posibleng maharap sa pinakamabibigat na kaso si dating House Speaker at late 1st District Congressman Martin Romualdez ayon kay Ombudsman Crispin Remulla. Ito'y sa gitna ng inihahandang money laundering case laban sa pinsan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. The grandest case of them all, itong pinakamabigat na kaso dyan, the conspiracy to defraud the treasury. Yun talaga yan, sa pamamagitan ng budget. Hindi madali ilatag yan. So we're being very careful about every premise that we make. Kasi first time to gagawin sa kasaysayan ng Pilipinas na magkakaroon tayo ng ganitong klaseng kaso. Ayon kay Ombudsman Remulla, wala pang specific provision para sa itinuturing na grandest case na isasampa kay Romualdez, ngunit tinawag ito ni Remulla na kauna-unahan sa kasaysayan ng bansa at may kaugnayan umano ito sa nangyaring sabwatan upang dayain ang pambansang pondo partikular na noong 2024 at 2025. Si Congressman Martin Romualdez ang House Speaker noong binubuo ang 2024 at 2025 national budgets habang itinalaga nitong chairperson ng House Committee on Appropriations na mga kaparehong taon si dating congressman at ngayon pugante na si Saldico. The technical things about what specific provision and the terms that we will use to label the crime, that will come later. Sinasabi lang, big case na kinakailangan matapos. Conspiracy yan It's only a description of what we are trying to put together. Hataw Balita ngayon. Hindi kagulat-gulat ang sadsad na net satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon ito sa ilang miyembro ng House Minority Bloc. Si Rosalie Cos humahataw. Sumadsad sa pinakamababa ang net satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon sa first quarter 2026 Social Weather Report. Mula -3 noong November 2025, bumaba pa ito sa -15 noong March 2026. Ayon sa ilang miyembro ng House Minority Bloc, hindi na ito kagulat-gulat dahil sa mga suliranin ng bansa at kontrobersyang kinakaharap ng Administrasyong Marcos Jr. Pangunahin na ang matinding katiwalian sa flood control projects ng pamahalaan. Pinapakita ang husga ng publiko. Walang anumang credibility yung kanyang so-called anti-corruption campaign. Yung mga pangako niyang malaking isda, nasa na? At more than that, alam ng publiko na siya mismo ang sangkot, kaya hindi rin niya talaga maadinan yung mga kasabwat niya dito sa pagpapatupad ng massive flood control corruption. Ayon naman kay Kamanggagawa Party List Representative Ellie San Fernando, sa lahat ng mga pangunahing inaalala ng publiko,
gaya ng pagpapababa sa presyo ng bilihin, umento sa sahod at dagdag trabaho. Walang nagawa si Pangulong Marcos Jr. Samantala, tila naman hindi nababahala ang Malacanang sa net satisfaction rating ni PBBM. Ayon pa kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, makatutulong ang mga numero upang lalo pang pag-ibayuhin ang trabaho ng gobyerno. Tumaas, bumaba, patuloy ang Pangulo sa pagtatrabaho at pagbibigay ng good governance. Rosa Licoz, humahataw sa balita ngayon. Itinakda na ng International Criminal Court o ICC ang formal na paglilitis sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa November 30 ngayong taon. Ito'y batay sa panukala ng prosekusyon. May hataw na balita si Dante Amento. Opisyal nang itinakda ng International Criminal Court o ICC Trial Chamber 3 ang pagsisimula ng paglilitis para sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa darating na November 30. Right. As regards, first of all, to the decisions we've come to, the start of trial, we are prepared to accede to the prosecution's application of the 30th of November as the start of trial. The trial will run on a daily basis until the judicial recess or thereabouts. Ito ang petsang ipinanukala ng prosekusyon. Bagaman ang depensa ay ayaw muna sanang simulan ang paglilitis sa kaso ngayong taon. That the start of the trial could not be this year. We will be ready for whenever you want it to start, but our anxiety is that should not be a date which leaves us with perhaps 1 or 2 months after the end of prosecution disclosure. It should be a minimum of 3. We had further consultation with our clients. They are amenable to start this trial. 30th of November seems to them at the moment still a reasonable period of time. January 2027? No. For them it's too long. Sa desisyon ng hukuman, ang mga pagdinig ay gagawin araw-araw hanggang 5 araw sa loob ng 1 linggo bago ang nakatakdang judicial recess sa long holiday sa Disyembre. Bago ang formal na pagbubukas ng trial, may mga mahahalagang deadline na dapat sundin. August 31 ang huling araw para sa prosekusyon upang isumite ang pinal na listahan ng mga saksi, ebidensya at trial brief. Habang September 28 ang petsa ng pagsusumite para sa trial brief ng mga legal na kinatawan ng mga biktima. Samantala, October 30 naman ang deadline para sa depensa na magbigay ng kanilang indikasyon ng mga isyu at depensang gagamitin. Binigyang diin din ng hukuman ang kahalagahan ng fitness to stand trial o ang kakayahan ng akusado na sumalang sa paglilitis. Inatasan ang mga partido na magsumite ng magkasanib na liham para sa mga eksperto sa darating na June 3 upang masuri ang kalusugan ng dating Pangulo. The chamber would obviously like to sit subject to witness problems 5 days a week. But we note the recommendations that were made for the confirmation hearing. And so it may well be that we'll have to adjust it if we have to have a day for the accused not to be in court each week. Bilang bahagi ng paghahanda, magkakaroon pa ng 2 status conference sa June 23 at July 14. Tiniyak din ng ICC na magkakaroon ng interpretasyon sa mga opening statement sa katapusan ng Nobyembre upang matiyak na maunawaan ito ng mga mamamayan sa Pilipinas. Bukod dito, pinahintulutan din ang paggamit ng mga household forms para sa mga biktima upang mas mapadali ang kanilang partisipasyon sa proseso. Dante Amento, humahataw sa balita ngayon. Weather News. Ito na sa mga nagtatanong. Uulan ba? Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Huwebes, May 28, 2026. Panoorin natin ang update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center.
Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay ng ating panahon. Dalawang weather system ang nagdudulot ngayon ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao at sa western section ng Visayas, maging sa Palawan Province. Yun yung southwesterly wind flow na nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Kabisayaan at Mindanao, at yung trough naman o yung buntot nitong bagyo na nasa labas ng ating area of responsibility. So, malaking bahagi ng Mindanao at sa western section ng Visayas at maging sa Palawan, asahan natin ang mga kalat-kalat na pag-ulan at mga pagkidlat pagkulog dahil po sa mga weather system na ito. Samantala, sa natitirang bahagi ng Luzon ay maaliwalas, o ibig sabihin sa natitirang bahagi ng Luzon at natitirang bahagi ng Visayas, generally po ay localized thunderstorms ang pwedeng magdulot ng mga pag-ulan anytime of the day. So, asahan natin mas magiging frequent na rin po yung ating mga thunderstorms anytime of the day dahil sa transition na po tayo papunta po sa tag-ulan o sa nalalapit na tag-ulan season sa bansa. Samantala, update dito sa bagyo na nasa labas ng ating area of responsibility na meron pong international name na Jangmi. Nasa tropical storm category ito at taglay ang lakas ng hangin umaabot sa 65 km per hour near the center at gustiness na 80 km per hour. Huling nakita natin yan sa layong 1,195 km silangan ng Eastern Visayas. So as you can see po, may kalayuan pa po ito sa ating landmass at ang epekto niya sa atin ay yung trough niya, yung buntot, nagdudulot ng mga pagulan sa ilang bahagi ng Mindanao, partikular sa eastern section, at inaasahan natin sa mga susunod na oras sa araw na ito ay magdudulot pa rin ito ng mga pagulan sa Caraga, ilang bahagi ng northern Mindanao at even sa Davao region. Ang kanyang pagkilos sa ngayon ay north-northwestward at 20 km per hour. At base na rin sa track na ipinalabas natin kagabi sa ating Tropical Cyclone Advisory, mabagal yung naging pagkilos niya over the past few hours, at sa mga susunod na araw ay medyo may kabagalan pa rin ang kanyang magiging pagkilos dahil nagko-consolidate pa po ito at lumalakas pa po ito. At lalo na't malakas din ng high pressure area na andito po sa area na ito at nakakahadlang po sa kanya upang ito po ay kumilos pa northwestward. Pero most likely po ay papasok ito ng ating area of responsibility likely between tonight o kaya naman ay bukas ng umaga. So posibleng pumasok yan ng ating area of responsibility as tropical storm or typhoon category na po. As tropical storm or severe tropical storm category. At habang nasa Philippine Sea siya, maaari pong ma-reach niya na yung kanyang peak intensity habang nasa Philippine Sea at maging typhoon yan bago yan lumabas ng ating area of responsibility by Monday pa ho. Ang nakikita po natin dahil nga po mababa naman yung chance na mag-landfall ito sa anumang bahagi ng ating kalupaan, ang senaryo po ay ma-enhance nito. Likely ma-enhance nito yung southwesterly wind flow. At yung southwesterly wind flow, yun po yung magdudulot ng malawakang pagulan sa malaking bahagi ng Visayas, sa ilang bahagi ng Mindanao at maging sa southern Luzon. Lalong-lalo na po starting by weekend hanggang early next week. So ngayon may mga pagulan na po dahil sa southwesterly wind flow, pero inaasahan natin dadagdag pa yung mga lugar kung saan makakaranas ng mga pag-ulan, lalong-lalo na by weekend hanggang early next week dahil po sa enhanced southwesterly wind flow. At dahil din po yan sa presence nitong bagyo na papasok sa ating area of responsibility. Once na pumasok po yan ng ating area of responsibility, ay bibigyan po natin siyang ng local name na Domeng. Para sa ating pagtayo ng panahon sa araw na ito, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin sa Metro Manila at natitirang bahagi pa ng Luzon except for Palawan. So asahan natin ang mga localized thunderstorms o yung mga dagliang pagbuhos ng ulan, mga isolated cases po at hindi naman widespread. Pero asahan natin mas magiging frequent yan at patuloy pa rin makaranas ng mainit at maalisang panahon ang malaking bahagi ng bansa. Sa Metro Manila, 28 to 35 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat na ating temperatura. Sa Baguio, 19 to 25 degrees Celsius, 27 to 33 naman ho sa Lawag, 27 to 40 degrees Celsius sa Tuguegarao City, 27 to 34 sa Legazpi City at 24 to 33 sa Tagaytay. Samantala dito naman sa Metro Cebu, asahan natin ang temperature na pwede pong umabot sa 32 degrees Celsius, 32 din sa Tacloban at 32 na maximum temperature sa Kalayaan Islands, 25 to 32 naman sa Puerto Princesa City.
Magiging maulap ang papauwi na may mga kalat-kalat na pagulan at pagkulog sa halos buong Mindanao, dito sa Western Visayas, sa Negros Island Region at maging sa Palawan Province dahil sa epekto ng southwesterly wind flow at maging yung trough o extension nitong Tropical Storm Jangmi na nasa labas ng ating area of responsibility. Para sa pagtayang temperatura dito sa Cagayan de Oro, 26 to 31 ang inaasahan, sa Davao ay 25 to 33 at sa Zamboanga naman ay 26 to 32 degrees Celsius. Kahapon nga po ay nakapagtala po tayo ng umabot sa 40 to 4 degrees Celsius na maximum heat index o our apparent temperature dito sa Kamayinlaan. So ang ating range ng maximum natin dito sa Science Garden ay 42 habang sa Naiya Pasay City ay 44 degrees Celsius. Samantala, ang pinakamataas na heat index na naitala kahapon ay sa Dagupan City, Pangasinan, Tuguegarao City, Cagayan at Sangley Point, Cavite na nakapagtala po ng 46 degrees Celsius na maximum heat index at nasa danger level ho. Itong mga numero na ito, ibig sabihin mataas ho ang tsansa, mataas ang banta against heat stress, heat cramps and even yung mga heat strokes. For today naman, sa Metro Manila, pwede pa rin umabot hanggang sa 44 degrees Celsius ang maximum heat index, lalong-lalo na po doon sa Naiya Pasay City, habang dito sa Science Garden, pwede pong umabot sa 42 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, Cagayan naman, ay pwedeng umabot hanggang sa 46 degrees Celsius at mataas pa rin ang ating apparent heat index o apparent temperature, samantalang sa Sangley Point, Cavite ay 47 degrees Celsius. Patuloy po natin pinag-iingat ang ating mga kababayan sa ganitong klaseng init dahil pwede pa rin po ito magdulot ng mga heat cramps, heat stress, and even sa mga worst case scenarios, pwede po magdulot ng heat stroke kapag babad na babad po sa ganitong klaseng init ng panahon. Wala po tayong gale warning na nakataas ngayon sa anumang bahagi ng ating baybaying dagat, banayad hanggang sa katamtaman ang magiging pag-alon ng karagatan sa buong kapuluan. Ang sunrise natin is 5:26 in the morning at lulubog ang araw mamaya sa ganap na alas 6:21 ng gabi. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang umaga po. At nawadod po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Loridine Galicia. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Patuloy kayong umantabay, magbabalik pa ang Hataw Balita Ngayon. Oras sa buong kapuluan, alas 6:08 na po ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Ngayon. Regional News. Natagpuan na kagabi ng mga rescuer ang bangkay ng isa pang lalaki mula sa Gumuhong Gusali sa Angeles City, Pampanga sa gitna ng nagpapatuloy na search and retrieval operations ng Bureau of Fire Protections. Kasama po yung ibang rescue group. Sa tulong ng K9 dogs, natunto ng kinaroroonan ng katawan ng isa pang biktima na natabunan ng mga debris. Mula sa Angeles City, Pampanga, may humahataw na balita si Nestor Torres live. Live report. Nestor, saang bahagi ba ng Gumuhong Gusali natagpuan itong sinasabing bangkay ng lalaki at ito ba nakuha na? Magandang umaga, Bernard. Ito ay sa gawing Sector 2 na tagpuan at ito nga ay mula sa 16 na bilang ng mga nawawala. Natuntun ito kagabi ng mga rescuer ang bangkay ng isang biktima sa pamamagitan nga ng K9 dogs. At gayunman hindi pa rin ito nakukuha ng mga rescuer dahil nakaipit sa mga debris. Sa gitna ng nagpapatuloy na search and retrieval operations mula sa Gumuhong itinatayong hotel dito sa Angeles City, Pampanga, isang bangkay ang na-detect ng K9 dog mula sa Gumuhong Gusali. Ayon sa mga rescuer, biglang sumuot sa gumuhong debris ang aso at pagkatapos ito ay tila nagpahiwatig na mayroon itong nakita at saka nagtatahol. Ayon kay Angeles City, Pampanga Public Information Chief J. Pelayo, pasado alas 6 kagabi nang matunton ng K9 dog ang katawan ng isang biktima. 6:18 PM ngayong gabi
nakadetect po yung K9 dog, no, na isang human body, no. At dahil dito bandang 7:05 PM nag-start na po yung extrication nitong human body, at kasalukuyan po hanggang ngayon nire-retrieve po yung isang katawan. Sa pahayag kagabi ni Fire Superintendent Maria Lea Sahili ng BFP Central Luzon, bagamat sila ay nasa retrieval operations, na sinisikap pa rin nila na mailabas ng maayos at buo ang katawan ng mga biktima. Kasalukuyan po ngayon ang ating ginagawang pag-extricate ng katawan so hanggang sa ngayon. So ang mangyayari po ngayon, anytime na mailabas siya ay ipoproseso din naman ng ating mga taga-DOH bilang sila po yung tagapag-manage ng ating mga matatagpuang victim. So ang mangyayari po niyan kapag nailabas po sila ng ating mga bumbero doon sa collapse sites, ay ita-turn over po namin sila sa ating mga taga-DOH para alamin po ang pagkakakilanlan bago po ito tuluyang dalhin sa nearest na punerarya para po malaman natin kung sino ba sa mga kaanak at kanino bang cadaver ang natagpuan. Sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang isinasagawang retrieval operations para mahanap ang 15 pang mga nawawala. Ipinaliwanag naman ng BFP ang magiging proseso sa oras na ma-retrieve nila ang mga bangkay mula sa gumong gusali. Ang paglilipat at pagtatransfer sa kanila, at kailangan po ito ng masusing paghahandle kasi meron po tayong mga SOP para dyan para po naman yung integrity ng katawan ng ating biktima ay ma-preserve pa rin. So kung makikita nyo po sa site natin, habang patuloy tayong nagtatanggal ng mga debris ay kasabay po ang recover natin ng mga katawan ng biktima. So, doon po sa directive kanina na ipinalabas ng ating secretary, patuloy pa rin po ang ating search and rescue operation, and we are not losing hope na yun nga po sana ay magkaroon talaga ng miracle na mayroon pa tayong ma-retrieve na mayroon tayong matagpuan na buhay. Bernard, sa ngayon ay wala pa ring impormasyon kung kailan matatapos itong search and retrieval operation dito sa sinasabing lugar. Wala pa ring update kung nagpakita na ang may-ari at contractor nitong gumuhong itinatayong hotel at unang pinadalhan ng show cause order ng local government ng Angeles City. Hinikayat sila ng mga otoridad na magpakita at makipagtulungan sa isinasagawang investigasyon. Bernard, sa ngayon nga ay kanina ay narito pa rin yung Bureau of Fire Protection, tuloy-tuloy pa rin yung ongoing na kumbaga ay pagtatanggal doon sa nakaipit na isa sa mga nakitang bangkay kagabi, at hanggang ngayon ay naroon pa rin at hindi pa rin naalis sa oras na ito. At yan mo ng ating latest live mula dito sa Angeles City, Pampanga. Balik sa iyo, Bernard. Nestor, ang update ngayon dahil may natagpo ang isang bangkay, 50 na lang yung hinahanap pa dahil mula dun sa original na 17 na hinahanap, kahapon may isang lumutang na nakadeklarang missing ay kasama pala siya sa nakaligtas. So naging 16. Tapos ngayong kagabi may nakitang isa, 15 na lang. Yung bang 15 na hinahanap, na-detect na kung saang parte sila o hindi pa? Sa ngayon, tama ka Bernard, 15 pa yung nawawala at missing na hinahanap. Pero hindi pa nila matrace kung saang lugar, kung ito ba'y sa barracks o saan nakapwesto yung mga bangkay o yung mga sinasabing mga missing na pinaghahanap pa rin ng mga otoridad at ng Bureau of Fire Protection sa mga oras na ito. Nestor, kasi pang ilang araw na ba ngayon? Pang 5 araw na. Pasintabi sa mga nag-aagahan. Pero ngayon ba may napapansin na kayong kakaibang amoy sa paligid ng malapit sa gumuhong building?
Bernard, sa lugar ng kinatatayuan ko at maging doon sa malapit sa lugar, ayon sa BFP, wala naman silang naamoy na kakaibang amoy dahil siguro ito ay nakapatuloy pa rin nga doon sa kanilang pag-check. Pero sa ginagawa nilang retrieval operation ay wala naman silang naaamoy sa oras na ito. Alright, maraming salamat Nestor Torres, live mula sa Angeles City sa Pampanga. Hataw Balita ngayon. Sa magpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, bubuo ng isang fact-finding team ang Department of the Interior and Local Government na siya mangunguna sa gagawing investigasyon sa posibleng criminal liability ng may-ari at contractor ng gumuhong itinatayong hotel sa Angeles City, Pampanga noong linggo ng madaling araw. Ayon sa DILG, pangungunahan ito ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. The CIDG will call in the contractor and the owner of the property to look at their seeming criminal negligence of letting the workers sleep inside the building site. Under the DOLE resolution and the Building Code of the Philippines, bawal po matulog sa loob ang mga empleyado. That is the cause of the high amounts of deaths. Sa ngayon, ayon sa DILG, wala pang itinuturong may pananagutan sa gumuhong gusali at masyado pa nilang maaga para maglabas ng konklusyon hinggil sa sanhi ng pagkawasak nito dahil wala pa rin kompletong ulat mula sa mga eksperto. Number one, no one is qualified yet to give a fault finding report. We are after the facts. Okay, we will bring in the qualified engineers to look into what happened and why the building collapsed. Okay, so wala pang may kasalanan yan until we find the proper people who are qualified to assess. Samantala, magsasagawa rin ng hiwalay na investigasyon ang Department of Labor and Employment kaugnay naman sa posibleng paglabag sa labor code ng may-ari at contractor ng gusali. Nag-create tayo ng investigation team para imbestigahan kung ano yung nangyari dito on the part of DOLE. Ang pagkukulang dito ay hindi dapat nagkaroon ng tulugan doon sa construction site mismo. Dapat may barracks. Pangalawa, hindi dapat kasama yung pamilya. Ang sinabi sa akin ni Mayor, meron daw ibang report na may kasamang pamilya sa loob. Hindi kasama dapat yon. So siguro, paigtingin namin yung proseso, yung protocol, kung paano pag nagkaroon ng work stoppage order, maging tuloy-tuloy yung monitoring, yung inspection. Kasi pag na-lift na yon, tuloy na uli yung construction. Paano kung may violation uli? Diba siguro yun ang mga gaps sa visitorial powers ng DOLE. Hataw Balita ngayon. Umaapila ng tulong ang dalawang construction workers na maswerteng nakaligtas mula sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Kwento ng mga ito, wala silang anumang naisalbang gamit at maging ang huli nilang sinweldo ay kasamang nabaon sa ilalim ng gumuhong gusali. Pagbalik ko sana, kung wala akong sukli, bigla pong sumiyog ko. Akala ko lumindol lang. Ay pala namin yung building namin, natumba na. Ay po tumakbo po ako noon. Tapos may tinulungan pa akong dalawang tao po. Kasi nila ko po sa baba. Sa kagabi po, sa listahan po kasi yung barangay po, pinay-stay mo namin sa hotel. At sinabi po sa akin, yung pangalan ko nasa Mason po. Ay sabi ko po, ba't nandun po yung pangalan ko sa Mason? Ay buhay naman po. Kaya pupunta ko po sana yung disunod, magre-reklamo po ako kung gano'n po ang mangyayari. Alas 2 po ng madaling araw, nakita ko po itong kaibigan ko, gumuho po yung trabaho namin. Kaya wala daw po nakaligtas. Kaya po nang gamit ko, saka yung siyang pagpunta po sa misis ko, bago panganak po kasi misis ko ipapadala ko po, kaso wala po kayo makuha. Dalawang araw na po ako paikot-ikot dito, nag-araw ng trabaho para may pamasahin pa uwi ng Makati. Wala po kami makalap ng trabaho. Bagamat kinuha sila ng barangay ng pansamantalang matutuluyan at binilhan ng damit, umapila pa rin sila ng tulong pinansyal para makauwi sa kanilang pamilya. Sabi ni Secretary Tolentino, nakausap na nila ang lokal na pamahalaan para matulungan ang mga nakaligtas at pamilya ng mga biktima. Hataw Balita ngayon.
Na-recover na ng mga otoridad ang labi ng isa sa dalawang matandang babae na naiulat na nawawala sa pagguho ng sanitary landfill sa barangay New Carmen, Davao City noong May 20. Ayon sa Davao City Police Office, natagpuan ang labi ng 78 years old na biktima hapon ng Martes. Patuloy naman ang search and retrieval operations para sa isa pang senior citizen na nawawala pa rin hanggang sa kasalukuyan. Hataw Balita ngayon. Nananawagan ang pamahalang lungsod ng Baguio sa mga opisina, negosyo at residente na makibahagi sa mga hakbang sa pagtitipid ng kuryente kaugnay ng patuloy na pagtaas ng energy demand. Samantala, nakatakdang magsagawa ng El Nino Summit ang Baguio City bilang paghahanda sa posibleng epekto ng matinding init at kakulangan sa tubig sa mga susunod na buwan. Si Grace Doctolero humahataw. Sa Baguio City, nakikisa ang ilang opisina at establishmento sa Energy Conservation Campaign ng pamahalang lungsod upang makatulong sa pagbabawas ng konsumo ng kuryente. Kabilang dyan ang pagpapatay ng mga hindi ginagamit na ilaw at appliances, lalo na tuwing lunch break. Hinikayat din ang mga tanggapan na limitahan ang paggamit ng aircon kung hindi naman kailangan. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, kailangan ng maghanda ng mga residente dahil malaki ang posibilidad na maranasan ang El Nino sa mga susunod na buwan. Just would like to remind our citizens na there's no long dati-rati na-announce ko na there's a 63% probability na magkakaroon. Ngayon, it's already 90%. Definitely, magkakaroon talaga ng El Nino from starting July or probably earlier hanggang September. Patuloy din ang panawagan ng lungsod sa publiko na magtipid sa paggamit ng kuryente at tubig habang maaga pa. Kaugnay niyan ay nakatakdang isagawa ang El Nino Summit bilang paghahanda sa posibleng epekto ng matinding init at kakulangan sa tubig. Lalahukan ito ng mga kinatawan mula sa mga ahensya ng gobyerno, water districts, disaster officials at iba't ibang sektor sa lungsod. Tatalakayin sa summit ang mga hakbang upang mapanatili ang sapat na supply ng tubig at kuryente sakaling lumala ang epekto ng El Nino. So, marami tayong ginagawa ngayon dito to make sure na talagang magkaroon tayo ng water security at talagang sustainable yung ating supply. Dagdag pa ng alkalde, may mga proyekto rin silang isinusulong tulad ng mga rainwater catchment basin at pagmamonitor sa mga illegal deep wells sa lungsod. Samantala, target ng DSWD Cordillera na mabigyan ng cash relief assistance ang mahigit 3,000 TNVS drivers sa rehiyon. Layunin ng programa na makatulong sa mga driver na apektado ng patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo at iba pang gastusin sa transportasyon. Inaasahang magagamit ng mga benepisyaryo ang cash assistance sa pang-araw-araw na pangangailangan at pagpapatuloy ng kanilang hanap buhay. Patuloy naman ang pagberipika ng mga qualified beneficiaries upang masigurong mapupunta sa mga karapat-dapat na driver ang cash assistance. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng tumitinding tapatan sa UNTV Volleyball League Season 4, matagumpay na naselyuhan ng PhilHealth Health Insurers ang kanilang spot sa semi-final round matapos na talunin ng MMDA Lady Spikers sa isang 3-0 sweep win. Samantala, patuloy naman ang pag-abante ng Comelec Suffragettes matapos na dominahin ng NHA Home Masters sa kanilang naging match kahapon. May humahataw na balita si Mia Alonso. Puspusan na ang labanan ng depensa at opensiba ng bawat koponan upang bakuran ang kanilang pwesto tungo sa semifinals. Sa naging tapatan ng Pag-ibig Fund Lady Smashers kontra PhilHealth Health Insurer, hindi na nag-aksaya ng panahon ng PhilHealth para dominahin ang Pag-ibig Fund Lady Smashers.
Matapos ang kanilang naging setback noong nakaraang game, siniguro na ng koponan na walang masasayang na panahon para muling maibalik sa kanilang panig ang momentum sa laro. Sa first set ng first game, agad na nagpakita ng lakas ang koponan at mabilis na tinapos ang first set sa score at 25-16. Pagsapit ng second set, mas lalo pang uminit ang kanilang floor coverage at blocking game. Hindi makahanap ng rhythm ang Pag-ibig dahil sa sunod-sunod na unforced errors na naging dagdag puntos pa para sa PhilHealth. Dahil dito, halos one-sided ang ikalawang set at tuluyan ang nakuha muli ng PhilHealth ang second set sa score at 25-12. Sa ikatlong set, sinubukan pang humabol ng Pag-ibig ngunit naging consistent na ang PhilHealth at desididong makabawi. Sa huli, tuluyang isinara ng PhilHealth ang set sa score at 25-16 para tuluyang masecure ang semi-spot. Itinanghal na best player of the game si Christine Mirales mula sa kanyang 3 attacks, 2 blocks at 5 service ace na nagresulta ng 10 puntos. Nag-improve yung communication, which is yun ang more on inan namin sa kanila. Palagi namin pinapaalala. Yung communication, yung sa teamwork ng bawat isa, yung rhythm ng team, yun ang iyaan pa rin namin. Yun ang wino-workout namin palagi. Samantala, bigumang makapasok sa semifinals ang Pag-ibig. Handa naman itong bumalik at magpalakas para sa susunod na season. Nagpapasalamat po kami sa UNTV na nabigyan kami ng pagkakataon na makapaglaro sa napakataas na liga na to. Hopefully po by next year, by next season, sana po makabalik po kami. Gusto po namin bumalik. Marami po kaming mga adjustment na gagawin. So first timer po kami. Nalaman na po namin yung mga dapat gawin. Samantala, isang matinding 4-set battle naman ang naging tapatan ng Comelec Suffragettes kontra NHA Home Masters. Sa unang set, agad nagpakita ng intensity ang Comelec gamit ang malinis na rotation at efficient side attacks at agad na nakuha ang unang set sa score at 25-18. Sa ikalawang set, bagamat may laban ng NHA, mas nag-step up ang Comelec sa defense at mga atake, kaya naman muli nilang naipanalo ang second set sa score at 25-20. Sa third set, bagamat leading na ang Comelec ng 2 set na panalo at isa na lang para tuluyan ng tuldukan ng laban, matinding response at pagbawi naman ang ginawa ng NHA upang baligtarin ang momentum sa game sa pamamagitan ng mas agresibong serves at fast break attacks ng koponan. Dahil dito, tagumpay nilang nasungkit ang third set sa score at 25-21. Hindi doon nagtapos ang laban dahil sa ika-4 na set, naging full-on bakbakan ang rally exchange. Palitan ng spikes, digs at blocks ang ipinamala sa set at wala sa dalawang team ang nais na bumitaw. Pero sa huli, mas nanaigang koordinasyon, tibay at diskarte ng Comelec at tuluyang tinuldukan ng laro sa score at 25-23 na nagdagdag puntos sa Comelec patungo sa semifinals. Itinanghal namang best player of the game si Danica Jandroli mula sa kanyang 10 attacks, 1 blocks at 5 service aces na may kabuuang 16 na puntos. Well, very satisfied but at the same time, meron pa kaming mga kailangan improve sa game na to. Nag-materialize naman yung practice namin, na-execute naman na maganda, and the players did their job. Abangan sa June 3 ang panibagong set ng mga kupunan na maghaharap-harap sa quarterfinals. Sa first game, magtatagisan ang BFE Lady Firefighters kontra DFA Emissary sa ganap na alas 12 ng tanghali. Susunod nito ng pagtatapat ng AFP Lady Gunner at PNP Lady Patrollers ng alas 2 ng hapon. Tutukan ang paghaharap ng koponan sa nag-iisang liga ng public servants. Abangan ang exciting valuable action via live streaming sa Facebook at YouTube channel ng UNTV Sports. Win in sports, win for charity. Mia Alonso, humahataw sa balita ngayon. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan, Kapitulo 16, talatang 9. Ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Sing it
ko lang, happy birthday kay si Samihan Libas. At yan po ang mga umahataw na balita ngayong umaga ng Webes, ika-28 sa buwan ng Mayo 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Bernard Dadis. Oh, namarbati na. Yan, wala na talagang oras, ha? Sabi ng ating AP, Miss Joanna, thank you. At dito po sa UNTV at UNTV Radio La Verdad, 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ako po si Annie Rentoy. Stand by for a while. Susunod na po ang Good Morning, Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.